Finally, nagpakita na raw si Joy Boy, sabi ni Im Sama. Pero ayaw nga ni Luffy na tinatawag siya sa ibang pangalan dahil siya nga raw si Monkey D. Luffy ang magiging hari ng mga pirata. One Piece Chapter 1187 spoiler at ang title nga nito ay Ringleader. Sa cover page makikita natin muli mga tol ang mga Beansmoke kung saan prenotektahan ni Radio ang itim na bibe na meron ngang parehong mata at hairstyle kay Sanji laban sa mga kapatid niya at sa tatay nila. Ang mga itong araw merong parehong mata at buhok ng mga Beansmoke at may suot nga na helmet na gaya kay Judge. At eto nagsimula ang chapter mga tol kay Im Sama matapos nga siyang atakihin ni Luffy. Kumounter nga siya ng isang demonic energy sa magkabilang kamay laban kay Luffy at Loki. Nagawa niyang idikit si Loki sa hindi mabasag na yelo pero nang ginamit nga ni Loki ang Ragnar natunaw nga ito. So dyan nga natin nakikita mga tol ang lakas ng Ragnar kung saan hindi nga lang pagbuo ng yelo ang nagagawa niya kundi pati na nga rin ang pagtunaw dito. At tanging Ragnar nga mga tol ang makakatunaw sa mga yelong nagawa niya mismo. Gaya na nga lang nang nangyari kay Gunko ngayon na talagang frozen nga kahit si Im Sama hindi nga ito nagawang matunaw. Balak din ng ibang mga straw hat na iligtas si Gunko para kay Brook pero ayun talagang Ragnar nga lang ang makakatunaw sa yelo na yon. Anyway, ito ang matindi dahil sa gumamit na naman ng espada si Im Sama laban kay Loki. Gumawa siya ng nagsasalitang apoy sa dibdib ni Loki at mula nga dyan nagpakawala si Im Sama ng napakalaking oras or papunta kay Loki. Doon nga ito tumama sa mismong spot sa dibdib ni Loki kung nasaan yung nagsasalitang apoy at ang pangalan nga raw ng atake na yan mga tol tinatawag na Stigma Demonic Sword. So malupit ang ataking yun ni Im Sama mga tol dahil sa parang nilagyan nga ng target spot si Loki. Hindi ko sure pero maaaring hindi nga kayang ilagan ng ataking ito dahil doon nga mismo tumama sa nagsasalitang apoy. Kumbaga susundan nga ng espada kung saan man magpunta ang apoy na yon. So napakaraming teknik ni Im Sama mga tol at bali pangalawang beses niya na nga itong nasaksak ng espada si Loki. Yung una yung Nemesis at ngayon naman ang tinatawag na Stigma Demonic Sword. Kasunod napalaban na nga rin mga tol ang wings ni Luffy na si Zoro at Sanji. Zoro versus Summers habang Sanji naman versus Killingham. Inaasahan na nga natin itong mga tol na kaya umuli si Zoro sa Western Village para puntahan niya nga si Summers. Habang si Sanji naman pumunta ng Western Village para kaharapin si Killingham. Alam natin na kumuha nga ng panibagong barko si Summers para pagsakayan ng mga batang giant at tingin ko talagang kailangang wasakin at hati-hatiin ni Zoro ang barko na yon. Habang si Sanji naman mga tol talagang mapapalaban kay Killingham at sa Nightmare Monster na to ang Rain God ni si Sasa. Medyo alangan ni si Sanji mga tol dahil sa tubig nga ang kapangyarihan ng Rain God habang apoy naman kay Sanji. Isa pa nga babae si Sasa na alam natin na hindi nga nilalabanan ni Sanji pero baka labanan niya naman dahil sa hindi naman tao yung kaharap niya. Pwede rin naman na unahin niya nga si Killingham dahil pag natalo niya nga ito mawawala rin ng Rain God. Napaka-importante ng laban nito ni Zoro at Sanji mga tol dahil sa kanila nga nakasalalay ang mga bata dyan sa Elbap. Pag hindi nila napigilan si Summers at Killingham tiyak na mapupunta nga ng Marijo ang mga batang giant. Pero ito ang matindi para kay Sanji mga tol dahil sa naalala niya nga yung pag-uusap nilang dalawa ni Scupper Gaban kung saan sinabi nga sa kanya nito na taglay daw ni Sanji ang qualities ng isang Conqueror Saki user. Kailangan nga raw talagang maging isang hari ni Sanji o maging isang Conqueror Saki user kung talagang gusto niyang maging isang Pirate King si Luffy. Hindi pa confirm mga tol pero parang confirmation na nga rin ito na magagawa ni Sanji na ma-unlock ang Conqueror Saki. Importante nga ito dahil sa patuloy lang yung paglakas at mas lalakas pa nga yung mga magiging kalaban nila. At talagang King Saki nga ang kailangan laban kay Im Sama sa mga Gorosei at sa mga Holy Knights. At sa last part nga ng chapter mga tol kaharap na nga ni Luffy si Imo habang nasa Gear 5 nga ito. Sabi ni Im Sama finally nagpakita na nga raw si Joy Boy. Implying ng mga tol na talagang magkamukha at talagang magkapareho nga si Joy Boy at Luffy. Siguro dahil sa Sun God Nika o Gear 5 form. Sabi naman ni Luffy wag nga raw siyang tawagin sa ibang pangalan dahil ang pangalan niya nga raw Monkey D. Luffy at siya nga ang magiging hari ng mga pirata. At nakanote nga dyan sa huli mga tol ang mga katagang Saint Imo ni Rona versus Monkey D. Luffy. Grabe, ito na nga mga tol, talagang magbabanatan na nga si Luffy at Imo. Mukhang excited nga si Imo mga tol na makaharap muli si Joy Boy pero talagang ibang tao na nga si Luffy, magkapareho nga lang talaga sila. Sa ngayon hindi pa talaga ipinapakita ang totoong itsura ni Joy Boy pero maaaring magkaroon nga ng flashback si Im Sama mga tol at finally makilala na nga talaga natin ito. Ang tingin ko nga lang talaga dyan siguradong kamukha nga
ginawa ni Luffy si Joy Boy. So bali yan nga lang yung nilalaman ng spoiler video natin mga tol. Ang magandang balita wala pa rin tayong break next week, kaya isang linggo lamang yung hihintay natin para sa kasunod na chapter. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!